Martial na pagdating sa opinion. Babansagan ka na kagad na pro-China ka porket hindi sang-ayon. Alam mo, maganda sir, kung talaga seryoso tayo at gusto nating palakasin ang ating Navy, ang ating mga PCG, alam nyo maganda, ang punahin ninyo yung extraordinary fund ng Congress. Ang laki po nun. At hindi ho yun hindi ho yun na-audit. Dinawin ko, hindi po na-audit yun. So kung talagang seryoso tayo na gusto natin lumakas ang ating sandataan, punahin natin ang extraordinary fund ng Congress. Meron kaya tayong matapang na... Hindi kasi, eto kaya humanga ako Kaya humanga ako kahit papaano dito kay Magalong Kasi alam mo kung seryoso talaga ang ating armed forces na talagang lumakas, punahin nga natin tong kamera. Sila ho ang pinaka naggumagastos ng pera ng taong bayan. Kung talagang inis tayo at galit tayo laban dito sa mga Chinese, okay, go! Palakasin natin ang ating AFP, ang ating Army, ang ating Navy, ang ating Coast Guard, palakasin natin yun. Paano? Tanggalin natin ang extraordinary fund ng Kamara. Ilagay natin lahat sa inyo. Hindi, yun lang sa akin kasimple Kung talaga ho tayong galit na galit at kailangan nating palakasin ang ating kasundaluhan, punahin ho natin ang mga Kamara. Mantakin mo magkano? Kinuwenta natin dito yan, bilyon-bilyon ang kinikita nito mga to. At anong gagawin nila para to justify yung paggamit nila? Pirma lang. Tama, mali. Pirma lang nila, ayos na. Kuha tayo ng pera dun. Yan ang hirap sa atin Ewan ko ba bakit binubusalan tayo ng boses ngayon Wag naman pong ganoon. Wag po naman po tayong busalan ng bibig. Unang-una hindi. Ayaw kong kausap ang mga incheck. Sorry Ako lang kung talagang tatanungin mo ako, sorry, inis po ako dyan, lalo na yung mga pa-VIP. At alam mo, unang-unang gusto kong sampulan natin, kung talagang galit tayo sa mga incheck. Ito, sampulan natin. Hindi ko nga maintindihan Galit na galit tayo sa incheck pero hanggang ngayon, hindi pa natin mapagbawal ang pogo. Na kahit lahat ng kabalastugan ginagawa na nila, bakit hindi natin sila talaga totaling bawal na? Bakit ganun? Hindi kasi napaplastikan ako Kung same effort ang ginagawa natin diyan sa West Philippine Sea, hindi ba pwede same effort gawin natin yan dito sa mismong lupa natin? Tanggalin na natin itong lintik na pogo na to. Kasi alam nyo, puro kabalastugan na lang ginagawa nila sa atin Sa totoo lang. Gusto nyo mawala yung mga siga-siga sa kalsada? Hindi ko nga maintindihan paano sila nakakakuha ng lisensya. Driver's license. Hindi ko maintindihan kung paano sila nakakakuha ng mga baril. Nakakakuha pa sila ng HPG. Nakakakuha pa sila ng security. Hello? Pero galit tayo sa China. Anong kaplastikan yan? Hindi, tanongin ko sa inyo, anong kaplastikan meron tayo dito? Itong nasa gobyerno natin. Nakakakuha pa ng passport. Para kang tangay, sabi ko nga, galit na galit tayo dyan sa WPS kasi ginagalaw yung kung ano mang ginagalaw dyan. Galit na galit tayo dyan. Pero nandito sila sa loob, pinadali pa nga natin pagpasok sa kanila Mantakin mo para sa electronic visa, sila pa lang ang nakaka-access. China pa lang. Talagang priority na makapasok ang China. Isipin nyo yun, alam nyo ba yung electronic visa? Sa kanila inopen yun. Sinimulan i-open sa kanila.
Sabi ko, di ba, ang alam, as far as I remember, Koreano ang mga madaming mga turista. Turista ha? Koreano ang alam ko madami sa Pilipinas. Ang mga Chinese, hindi ho turista mga nandito kung hindi pogo workers. So bakit ganun ang trato natin sa kanila? Sila pa talaga yung madali makakuha ng visa. Tama, mali. Anong kaplastikan yan? Yung totoo, anong kaplastikan yan sa gobyerno natin? Eto papakita ko lang sa inyo. Grabe ho ito nung napanood ko, sabi ko, galit na galit talaga tayo sa China, no? Pero di natin matigil tong punyetang pogo na to. Di lang umano pugad ng kalaswaan at panloloko, may nabisto ring posibleng torture chamber sa isang pogo sa Pasay. Anim ang iniimbestigahan kabilang ang isang Pinoy recruiter umano. Nakatutok si Salima Refran. Bakas pang natuyong dugo sa isa umanong torture chamber sa Torture chamber kaya yan talaga? Baka naman na kasi iba yung tingin ko dun sa raid na pogo sa Pasay nitong Biyernes. Sa pader, may ginawang sabitan ng mga posas. Nakuha rin dito ang sari-saring pamalo. Pati mga heavy-duty tasers o panguryente, airsoft guns, mga batuta at mga yantok, at ilang aluminum baseball bat na nayupi na. Kita ninyo? Sumasakit ang ulo ko sa inyo, kayong mga nasa gobyerno. Galit na galit tayo doon sa China na nandun sa tubigan, wala. Eto, nanggugulo sila dito sa loob ng Pilipinas, oh. Nasa loob sila ng city, nasa Metro Manila sila, oh. Naghahasik ng lagim. Pero galit na galit tayo doon. Doon sa malayo. Anong kaplastikan yun? Yung totoo, anong kaplastikan yun? Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution. Galit sa Chinese government, boss, hindi naman part sa government yan. So, ibig sabihin, ang galit lang natin yung gobyerno nila. Hindi tayo galit per se doon sa mga ginagawa nila. Ganun ba yon? Anong ba naman klaseng kaanuhan yan? So, ang galit tayo doon sa kanilang gobyerno lang, ganon? Pero doon sa mga nag-ahasik na lagim na mga incheck sa loob ng Metro Manila, hindi tayo galit? Anak ng weting naman. Ayusin natin ang priority natin sa buhay. Rooms, tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture nila ron sa room na yun. It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto-torture dito sa building na to. And two Chinese nationals were identified. Wala naman silang kasalanan. Wala. Nagto-torture. Wala. Magaling kang bata ka. Magaling kang bata ka. Nahuli na nga, wala pa rin. Huli na, ha? Pati mga babae, kinukulong. Ginagawa ex-slave. Wala kasalanan? Anong katakahan yan? To be alleged, the enforcers. Biyernes ng gabi, ni-raid ng Sabi nito, hindi tayo galit sa mga tao nila dahil negosyante sila. Sa gobyerno nila tayo galit dahil komunis sila at mga bully. So, tamang negosyo ito, sir? Sorry Kerstan Tibay Tama ho bang negosyo itong ginagawa nila? So ganito ho ba ang gusto nating negosyo na pumasok sa Pilipinas? Alam nyo, eto sorry to say this. I cannot believe some of the viewers here right now. You are saying everything na nangyayari sa Pogo is all right? Wow. I cannot believe you. Kayo dapat ang talagang ituring na hindi makapilipino. Okay na yan, ganyan. Tinatanggap ninyo kasi negosyante. May gali, I cannot believe you, my friend. Hawak at iyakat ang Pogo na prostitution din at scam hub din daw pala.
7 Pinay at 2 foreigners ang na-rescue sa prostitution aquarium at spa. Oh, may aquarium at spa pa. Anong number ka dyan, Boss Randel? Kaya lang, pasensya ka na ha, Boss Randel. Exclusive yan. Sa mga inchik lang. Bawal pumasok ang hindi inchik dyan. At saka mga kasamahan nila. Tingnan mo, eto pa ha, pakinggan nyo ito. Oh. May menu ng sex services na naka-Chinese characters. May menu pa? Pagka eto ang presyo. Pagka eto lang presyo. Na may menu pa, yup. Hindi tayo galit. Kasi negosyante sila. Tapos galit tayo doon sa mga nangingisda doon. Ang galing ano? Ang galing talaga ninyo. Cashless raw ang mga transaksyon at bawal ang outsiders. Naku, bawal ang outsider, Boss Randel. Hindi dapat i-connect sa WPS issue. Balik ka dyan, Brad. Kasi una-una, kung sinasabi nating kasamaan lang din, pambubuli, ito matinding pambubuli. Bakit kanyo? Marami nabubuli na i-scam dito. Marami ho ang nai-scam na mga Pilipino dito. Yung mga, baka akala mo yung mga worker nilang babae dyan, in-check. Nako pa ho. Di nyo alam yan. Marami kong alam dyan. Bakit kanyo? Kasi siyempre, marami tayong sa nightlife na buhay. Alam natin yung mga ganyan. Yung mga yan, mga on-call. On-call ho. Para ho sa kaalaman ninyo, nakakondo ho yung mga ek-ek dyan. Tapos, tatawagan lang sila. Susunduin sila ha. Susunduin sila sa kondo para ihatid doon sa mismong Antutat area. Hindi to biro. Malala to sa Pilipinas, hindi nyo ba alam yun? Malala na ho ito. Tapos okay lang sa atin? What kind of Filipino are you? Hindi nyo kasi alam yung nangyayari. Nakapokus. Kaya nga ako naiinis eh. Kasi yung focus natin, yung WPS, kaya sinasabi natin, sama-saba ng China, sandali. Okay yan. Hindi ko naman sinabing itigil nyo yan eh. Wala ko sinabing itigil nyo yan. Ang ayoko lang, gagamitin sa politika, magsasama ng media. Hindi, gawin nyo yung dapat nyong gawin para mapanatiling atin at makuha natin kung ano man yung meron natin dyan sa tubig na yan. Go! Itigil nyo lang punyetang pagmimidya ninyo. Itigil nyo lang paggagamit nyo bilang kampanya nyo sa inyong politika. At higit sa lahat, wag lang yan ang focus nyo. Pati yung mga inchik na nandito ng gugulo sa Pilipinas, i-focus nyo naman. Ano to? Para puro dun lang. Isipin nyo to they are functioning inside Metro Manila. How come? The Carabao. Paano nangyari yun? Paano nangyaring nagtatrabaho sila? Ano to? May sarili silang torture team. Pambihira. Doon din daw nakatira mga empleyado. Buong building yan ha. Hindi natin natitiktikan buong building. Ano katarantaduhan yun? 6 ang nakatakdang i-inquest para sa sex trafficking. 5 Chinese nationals at 1 Pilipino na recruiter pa umano. Sila ay na-recruit sa pamamagitan ng Facebook. Needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga, isa sa mga ipoprostitute dito. May nahuli pa mga miyembro ng Special Action Force sa 3 Chinese na nagtanggang tumakas sa pagtalon mula sa gusali. Samantala, nagsimula na ang immigration inquest para sa halos 500 foreign nationals para sa mga paglabag sa kanilang pananatili sa bansa. Nakikipagtulungan din daw ang Pasay City Police sa iniutos sa investigasyon ng DILG dahil ang gusali ay malapit lang sa police station at City Hall. Isipin mo yun? Malapit sa police station at City Hall. Anong klase yan? Hindi, ako, tanungin ko na lang kayo. Sa tingin ninyo, walang protector itong mga to? Walang nakikinabang dito?
Yung buong building, ganyan ang kalakaran. Isa pa lang yan. Naku po, hindi lang ho yan. Ang dami ho yan. Meron pa siya. Ayoko na lang magpangalan eh. Meron niya. Banda dyan sa... Naku. Buong building ho yan. Isipin nyo yan ha. Tapos galit tayo doon sa WPS. Nagagawan tayo ng isda doon. Nandun ang buong focus ng buong Armed Forces of the Philippines. Samantalang sa city, nandito sila naghahasik ng lagim. Hindi ho ba katatawanan ho yun?